Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Estudyante na nagtapos bilang magna cum laude, pina-billboard ng kanyang magulang, viral. Pambihirang flowering plant muling nadiskubre sa Mount Apo matapos ang higit isang siglo. Isda na nagkakahalaga ng 7 million pesos sa isang resort sa Pagbilao, Quezon, inulam ng 3 trabahador. Mga salarin, arestado. MMDA Special Task Force Head Gabriel Go sinuspinde sa clearing ops kasunod ng umano'y pamamahiya sa isang guro. Actress TV host Mariel Rodriguez umani ng batikos dahil sa pagsusuot ng academic regalia. At Philippine Red Cross naglabas ng CPR playlist, mga kanta ni na Taylor Swift, Sabrina Carpenter, kabilang sa listahan. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show na kahandang kumplituhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagutan namin ang inyong tanghalian. Ito, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya sa tanghaling ito, hindi inaasahan ng fresh graduate na ito na makita ang kanyang sarili sa kahabaan ng daan sa Naga City. Imbis kasi na ipatarpaulin ng kanyang magulang, ay inilagay ng mga ito ang pagbati nila sa pamamagitan ng isang billboard. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Rovic Manuel. Habang binabaybay ang isang daan sa Naga City, hindi makapaniwala ang uploader na si Nihao Belly sa TikTok matapos makita ang kaniyang sarili. Hindi sa larawang nakapaskil sa tindahan, LED o sa tarpaulin, kundi sa isang pagkalaki-laking billboard. Ang may kagagawan, ang kaniyang mga magulang. Ito kasi ang naisipan nilang paraan upang batiin ang kanilang anak na nagtapos sa kolehiyo ng kursong Political Science at nakakuha pa ng Latin Honors na magna cum laude. Agad namang nag-viral ang video na yan sa TikTok kung saan ginawang biro pa ng ilan. Napasana all na nga ang ilang netizens dahil sa tila greatest form of appreciation ang naisipang gawin ng mga magulang ni Nihao Belly. Ang iba naman nagpahayag ng kanilang pagbati sa pagtatapos na ito ng Political Science at graduate pa ng magna cum laude. At ang ilan inulan ng papuri ang paraan ng pagbati ng kaniyang magulang sa isa sa mahalagang parte ng buhay estudyante, ang pagtatapos sa kolehiyo ng kanilang anak. Sa ngayon, umabot na rin sa halos 300,000 views ang viral video na yan sa TikTok at patuloy pa rin ang pagbuhos ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, isang pambihirang rediscovery ang nagawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Davao Region. Sa pinakamataas na bundok sa bansa, ang Mount Apo. Matapos kasing higit isang siglo ay muling nadiskubre ang isang rare flowering plant. Kung ano ito, silipin sa report ni Dustin Bayog. Muling nadiskubre sa bundok na Mount Apo ang isang flowering plant matapos ang higit isang siglo. Ito ang inuulat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao Region kung sa matapos nga ang 122 years ay muli nilang nadiskubre ang Fioriza biflora. Isa itong rare flowering plant na endemic o tanging sa Pilipinas lamang makikita. Nadiskubre ito ng Protected Area Management Office kung saan huli ito nadiskubre noong Oktubre ng 1904 sa Mount Apo ng American botanist na si Edwin Bingham Copeland. Kabilang ng naturang halaman sa pamilya ng kape, gardenia, museinda at santan na mariri makita sa Benguet at Negros. Pero ito raw ang unang successful photo documentation ng naturang species na malaking bagay raw pagdating sa pag-aaral ng halaman sa bansa. Patunay rin daw ito na mayaman ng biodiversity sa Mount Apo at marami pang species ng hayop at halaman ang makikita rito.
Samantala noong 2025 ay nadiskubre naman nila ang Agalamina Calalamansi na huling nadiskubre noong 1909 sa naturang bundok. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, arestado ang 3 trabahador sa isang resort sa Pagbilao sa Quezon Province matapos palihim na hulihin ng isang isda sa naturang atraksyon para lutuin at ulamin. Ang hindi nila alam, ang pinuslit na isda pala ay isang arapayma na nagkakahalaga ng 7 million pesos ang bawat isa. Ang buong pangyayari silipin sa report ni James Galange. Ika nga, innocence is not an excuse to the law. Ibig sabihin, hindi maaaring gamitin dahilan ng hindi pagkakalam sa batas o pangyayari upang makaiwas sa pananagutan. Inaresto kasi ang 3 trabahador sa isang resort sa Pagbilao, Quezon Province matapos palihim na hulihin ang isang isda na nagsilbi na ring tourist attraction na naturang leisure park. Ang hindi kasi nila alam, ang naturang isda pala ay isang arapayma o pirakuku, isang uri ng exotic fish na nagkakahalaga ng 7 million pesos ang bawat isa. May haba ito ng halos 7 talampakan, may bigat na nasa 70 kilo at tinatayang nabubuhay na sa loob ng 25 taon kung kaya't ganun na lang din ang pagpapahalaga sa kanya ng pamunuan ng resort. Anila, gumagastos sila ng 3,000 piso kada linggo para lamang sa pagpapakain sa arapayma. Dahil dito, hinuli at dinala ang mga suspect sa Pagbilao Municipal Police Station at saad nga ng mga ito, walaan nila silang ideya kung ano at gaano kamahalang napuslit nilang isda. Naharap sila sa kasong qualified theft at maaaring makulong at pagbultahin depende sa bigat ng nagawang kasalanan. Naglabas na rin ng pahayag ang People for the Ethical Treatment of Animals o PETA na paalalaan nila ito sa lahat na bigyan ng tamang pagtrato ang mga hayop tulad ng sa mga tao, anuman ang kanilang halaga. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang kwento, maituturing man na pangunahing muka sa likod ng kaliwat kanang cleaning operation sa Metro Manila. Muli na namang nasangkot sa kontrobersiya si MMDA Special Task Force Head for Road Cleaning, Gabriel Go. Kasunod ito ng di umano'y pamamahiya nito si isang guro na nahuli nitong walang suot na helmet habang nagmamotor. Ang kontrobersyal na eksena silipin sa report na ito. Gabriel Go to Gabriel Gone? Nanganganib na tuluyang maalis sa kanyang pwesto si MMDA Special Operations Group Task Force Head for Road Clearing Gabriel Go matapos muling mag-viral sa social media. Kung noong 2025 kasi nasuspend at isinalang sa stress at anger management coaching ang opisyal dahil sa pamamahiya sa isang police QC, humihingi rin po ako ng kumbaga ng pag-unawa at humihingi rin po ako ng pasensya sa aming institusyon, sa Metropolitan Manila Development Authority, with what has caused or it could have damaged the image of the good agencies. ngayong 2026, muli na namang nasuspend si Go dahil sa umano'y pamamahiya sa isang guro na nahuli nitong nagmamaneho ng motor nang walang suot na helmet. Talaga dito. Tatakbo pa eh. Ano ka dito? Teacher. Ba't may radyo ka? Sa school po namin. Ano ka, security ng ano? Sa school po namin. Pang? Para po sa sa school namin. O teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? Kalmado ang komprontasyon ng dalawa. Ang di pinangalan ng guro, humingi na lang ng paumanhin at nakiusap na wag na siyang videohan gaya ng karaniwang ginagawa ng opisyal sa kanyang clearing operations. Sir, baka pwede wag din nangyayari sa ano. Sa nyo, nakaka-teacher. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Sa panig ni Go, mga teacher anya ang dapat na nagiging mabuting ehemplo sa mga kabataan.
Buwelta naman ng ACT Teachers Party List, dapat nang sibaking sigo sa kanyang pwesto dahil saan nila'y paulit-ulit nitong paglabag sa mismong direktiba ng MMDA at pagpapose ng operations ng ahensya para sa kanyang pansariling interes. Sa isang hiwalay na statement, sinabi ng MMDA na nakatanggap na sila ng sulat mula sa iba't ibang grupo kaugnay ng issue. Nangako naman ito na pagpapaliwanagin nating imbestigahan kung may pananagutan nga ba si Go sa kanyang ginawa. Hindi rin muna makakasamang opisyal sa anumang clearing ops habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagpapost ni Go kung saan ang ilan sa mga ito ay kapansin-pansing tila pahaging sa kahalagahan ng pagsusuot ng helmet sa kalsada. Para sa Dazer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating huling viral story sa tanghaling ito, naging sentro ng talakayan sa social media ang TV personality na si Mariel Rodriguez Padilla matapos dumalo sa isang graduation ceremony sa Batangas. Umani ng iba't ibang reaksyon ang kanyang pagsusuot ng doctoral academic regalia dahil ayon sa mga netizen, karaniwan itong isinusuot ng mga nakapagtapos ng doctoral degree sa mga opisyal na academic ceremonies na pinaniniwalaang wala ang aktres. Magbabalita si Mili Borja. Umani ng batiko sa social media si showbiz personality Mariel Rodriguez Padilla matapos makitang nakasuot ng doctoral academic regalia sa graduation ceremony sa Teodoro M. Luan Singh College of Rosario sa Batangas. Dumalo si Mariel sa seremonya bilang kinatawan ng kanyang asawang si Senador Robin Padilla na hindi nakadalo dahil sa kanyang tungkulin bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post sa Facebook, nagpasalamat si Senador Padilla sa kanyang asawa sa paghatid ng kanyang mensahe sa mga nagsipagtapos ng criminology student. Ngunit ang agad na nakakuha ng atensyon ng mga netizen ang pagsusuot ni Mariel ng doctoral regalia sa kabila ng hindi nito pagkakaroon ng doctorate degree. Ang doctoral regalia ay karaniwang binubuo ng mahabang gown, hood at velvet tam na sinusuot lamang ng mga nakatapos ng doctoral degree sa mga opisyal na academic ceremony. Dahil dito maraming netizens ang nagpahayag ng pagkwestiyon at pagbabatikos na nagsabing hindi nararapat isuot ang nasabing regalia kung wala namang kaugnayan sa academic credentials. May mga nagpahayag din na ang pagsusuot ng doctoral regalia ng walang nararapat na degree ay maaring makabawas sa kahalagahan at simbolo nito bilang pagkilala sa mga taong naglaan ng maraming taon ng pag-aaral upang makamit ang pinakamataas na antas ng akademikong pagkilala. Hanggang sa ngayon, wala pa namang inilalabas na pahayag si Mariel Rodriguez Padilla kaugnay sa issue. Para sa Dazer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, usapang musika naman tayo. Alam mo bang maraming sikat na kanta ang may tamang ritmo pagdating sa pagsagip ng buhay? Yes, you heard it right. Hashtag, hawak mo ang beat. Kung ano-ano nga bang mga kantang bumubuo sa Cardiopulmonary Resuscitation o CPR playlist na inilunsad ng Philippine Red Cross. Alamin sa report ni Angelica Cosme. July 17, ginugunita ang National Cardiopulmonary Resuscitation o CPR Day. At kaugnay niyan, isang CPR playlist ang inilunsad ng Philippine Red Cross. Laman ng mga sikat na kantang may swak na ritmo para sa tamang compression pace kapag nagsasagawa ng CPR sa isang tao. Batay nga sa pag-aaral, para maging epektibo ang CPR, nangangailangan ng 100 to 120 chest compressions bawat minuto na halos kapareho ng beat ng marami sa hit songs ngayon. Bumubuo nga sa CPR playlist na inilunsad ng Red Cross ay ang mga kantang Cornelia Street, You're on Your Own Kid at The Man ni Taylor Swift. Pasok din sa playlist na may tamang ritmo pagdating sa pagsagip ng buhay ang mga kanta ni Sabrina Carpenter na Espresso at Please, Please, Please. Habang nasa listahan din ang Vampire at Cigarette Smoke ng film singer na si Olivia Rodrigo. 10 taon na nga ang nakalipas mula nang maisabatas ang Basic Life Support Training in Schools Act kung saan kabilang sa mga itinuturo ang pagsasagawa ng CPR. Para ma-save ang CPR playlist, mangyari lamang na iscan ang code na nakikita sa inyong screen gamit ang Spotify app. Dahil ika nga ng Philippine Red Cross, your playlist could help save a life. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumanang ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share ay ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Dito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.